John chapter 5, from verse 1 to the following verses. John chapter 5, from verse 1 to the following. John chapter 5, verse 1 and following. Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for a feast of the Jews. Now there is in Jerusalem near the sheep gate a pool, which is Aramaic, is called Bethesda, and which is surrounded by 5 covered colonnades. Here a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, the paralyzed. One who was there had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" Walang sumagot. Amen! Ulitin ko. Do you want to get well? Sir, the invalid replied, "I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I am trying to get in, someone else goes down ahead of me." Then Jesus said to him, "Get up, pick up your mat and walk." At once the man was cured. He picked up his mat and walked. The day on which this took place was the Sabbath. And so the Jews said to the man who had been healed, "It is the Sabbath. The law forbids you to carry your mat." But he replied, "The man who made me well said to me, 'Pick up your mat and walk.'" So they asked him, "Who is this fellow who told you to pick up and walk?" The man who was healed had no idea who it was, for Jesus had slipped away in the crowd that was there. Later, Jesus found him at the temple and said to him, "See, you are well again. Stop sinning, or something worse may happen to you." The man went away and told the Jews that it was Jesus who had made him well. My dear brothers and sisters, the gospel of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Okay, dati natin natin mga kapila. Ayan. Kung wala po kayong sapin o yung lagdanan, iwasan po natin pumatak ang tulo niyan. At mamaya rin sa pagtublo, ay hindi po dapat malakas para hindi tumalsik yung mga natunaw na kandila para hindi matapon. Ang kandila po ay simbolo ng buhay. That is the symbol of your life. Amen? That is the symbol of your body, soul, and spirit. Because we are composed of body, soul, and spirit. That's why it's 3. Kung wala ang Panginoon, madilim ang iyong buhay. Kaya ganyan ang inyong kandila kapag walang ilaw. Di mo alam kung anong yung gagawin. Sabi ng Panginoon, "I am the light of this world." Ako ang liwanag. In creation, sabi ng God the Father, "Let there be light," and there was light. And now you may sininaw yung kandila. Okay? Lagyan niyo na po ng ilaw. At manalig kayo. Habang kayo nasisindi, just concentrate that God is with us. As we sing, "Light my life up." You light up my life.
Especially in your wish. May nangyayari. May nagaganap. That's the desire of our Lord. Nagaganap sa buhay natin ang unexpected na ngayon nagaganap sa buhay. Hindi lang tayo nagkakaganito ngayon, but the whole world, the prayer partners, and most especially in the Philippines. That's why we are one spirit. At pag nagkakaisa, dinidinig ng Panginoon ang ating Panginoon. Nagaganap sa buhay mo, especially ang mga nawasak na tahanan, binubuo ng Panginoon. Hinihipo ng Panginoon ang mga mahal sa buhay na nawalay, so that ang family na ginawa ng institusyon ay mabuo, mabuklod, at magkaisa. Because Jesus, He lies. Sa liwanag na yan, ang iyong wish. Sabihin mo, claim the power. Take it in Jesus' name. At ngayon bibila ako ng tatlo, dahan-dahan na para hindi tatalsik ang mga natunaw na kanina. Para hipan nila dahan-dahan para nag-blow ng cake. Isa, dalawa, tatlo. Amen! Praise the Lord! Di ba ba at palakpakan ang Diyos? Palakpakan ang Diyos. Come on! Amen. Nasa kamay. Isa, dalawa, tatlo. Brothers and sisters,
nag-start ang ministry 1984, August. Kaya po ika-30 po. Ako nag-start 1986. So, 2 taon, then after 1986, saka ako naging member ng El Shaddai. At feel na feel po namin. Alam ko po, ibang-iba yung nagaganap sa Pilipinas. Ngayon, damarin po natin ang power ni Lord. Kaya lahat ng inakayo ay pinagpala ng Panginoon. So, sino sa inyo ang nais maranasan ang himala ng Panginoon? Naranasan mo na kanina. God's miracle, healing power of God. Miracle sometimes maybe it is your wish, it is your prayer request, but the most especially that God wants to experience us is healing. Kagalingan. Alam ko mayroon iba sa inyo may sakit, may karamdaman, but I believe today they will heal by God. Baka maingay po, matulog sa dagat. Hindi naman tayo mausukan, mamaya na lang, baka ingay kasi baka ma-distract yung mga ano. Okay, hindi naman tayo masusuffocate ng usok na yan. Dahil yan ay kandila. Kasi maingay yung ano. Okay, so, nalulit, kung nais yung pagpalain ito at maranasan ito, ano po the problem of sickness and diseases? Sinasabi ng mga kasulatan is intervened with the problem of sin and death. Problema po ng kasalanan at saka kamatayan. Kamatayan espiritual yung pagkawalay sa Diyos. Kaya minsan tayo ay nagkakasakit. Kaya minsan dumadating ang karamdaman dahil po sa kasalanan at pagkawalay sa Diyos. Sabi po ng Bible, the consequences of the fall, yung ating pagkawalay sa Diyos. But remember, sabi po ng medical science, ano po, ito ang sabi ng medical science. Medical science views the causes of sickness and diseases is psychological or psychosomatic terms. Psychological, yung paminsan iniisip lang natin, no? Pero, in the Bible, the present spiritual causes as underlying or basic problems, number 1 is sin. Kasalanan. Walang tao hindi nagkakasala. At nag-umpisa ang sakit at karamdaman na magkasala si Adan at si Eva. Before, when we are created by God, when we were created by God, tayo po ay mga walang sakit, walang problema. Hindi tayo ng problema, hindi po tayo nagkakasakit, walang sakit nun. Sapagkat we are under the nature of God. Pero po nung pasado po ang tao sa nature of Satan, pumasok ang sakit at karamdaman. So sin, which has affected our spiritual and physical make-up. Sabi ko sa ating binasa, sa verse 5, ito ang sabi, one who was there had been an invalid for 30 years. 30 years, mga kapatid. Pagkatapos sabi po ng verse 14, sabi ng verse 14, later Jesus found him at the temple and said to him, so, see, you are well again. Magaling ka na kanya. Sabi ng Panginoong Jesus, stop sinning. In other words, ang dahilan ng pagkakasakit niya ay kasalanan. Hindi ko sasabihin ni Kristo, stop sinning. Pag hindi rin tumigil, sabi niya, stop sinning or something worse may happen to you. In other words, hindi tinitig ka ng Panginoon, something worse is death. Yun ang ikamatay mo. Kung hindi ka titigil magkasala, yung sakit na yun ang ikamamatay mo. Something worse will happen to you. Amen. So yung po ang una, pangalawa ay Satan. Sabi po, si Satanas ang siyang nagiging dahilan kung bakit po nagkakasakit ang tao. Acts chapter 10 verse 38. Sabi po ng Acts chapter 10 verse 38. Ito ang sabi ng Bible. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how He went around doing good and healing
mga sakit dahil sila'y alipin ng demonyo. Under the power of the devil. Kaya ang sakit, hindi sa Diyos, it is from the devil. So, ang problema po natin kung bakit nagkakasakit ang tao ay kasalanan at si Satanas at ang kanyang demon spirit, ang kanyang mga galamay, ang mga demonyo. Iba po yung demonyo kay Satanas. Si Satanas yung kanilang leader, yung kanilang tagapanguna. Ha? Ang mga demonyo, yun yung mga kasamahan ni Satanas. Na pag pinulot mo, ayun, nagka-cancer ka na. So, brothers and sisters, the God's provision in redemption. Redemption, it means yung ating katubusan nung tayo tinubos ni Kristo. Sabi ng Bible, the provision in redemption is as extensive as the consequences of the fall. Mga kapatid, kaya po tayo ay tinubos dahil nga po tayo bumaksak. Tayo nalayo, tayo nawalay sa Panginoon, kaya tayo tinubos dahil before we are under Satan. Dahil sa pagbagsak natin, sa pagsuway natin, tayo naalipin ni Satanas. So, ang naging dahilan po noon, tayo inalipin ng demonyo. But praise God, sabihin niyo, praise God. Praise God. Ano ibig sabihin ng praise God? Ano? Baka maraming nakikip-praise God, hindi alam yun. So, praise God, why? Because for sin, kung tayo nagkakasala, God provides forgiveness. Pero hindi na kahulugang magpapatuloy ka ng pagkakasala kung ikaw ay humingi na ng tawad sa Diyos. Kaya napakabuti ng Panginoon. Kung tayo nagkakasala, God provides forgiveness to repent for all of our sins, na kapatid, and for death. Sa kamatayan, God provides eternal life or resurrection life. That's how good it is our God. Napakabuti ng Diyos. Awesome, amazing Lord Jesus Christ of Nazareth. Sabi sa Tagalog, grabe! Amazing! Amen? Ganun po kabuti ng Panginoon. And for sickness, God provides healing. Sabi ng Panginoon, Exodus 15:26, I am the God who heals. Kung kayo ay buong pusong susunod sa kanyang mga utos, sabi ni Yahweh, kung kayo ay buong pusong susunod sa aking mga utos at atalima sa aking mga kautusan, hindi ko na ipaalala sa inyo ang lahat ng sakit na pinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong mga kabot. Yung mga paglalakpak na yun, answer prayer na ba? Amen! Ang susi po nun sa Exodus 15:26 ay yung wholehearted obedient and submissive to God's word. Kung tayo lang ay susunod ng buong puso sa salita ng Diyos, tatalima tayo, sasabuhay ang salita ng Diyos. Ang pangako ni Yahweh, hindi na niya ipadadala ang lahat ng sakit na pinadala niya sa Ehipto because Egypt was cursed by God. Sinumpa. Bakit? Sapagkat inalipin nila yung mga Diyos, yung mga Hudyo. Pagkatapos ay gusto nang palayain ng Diyos, anong ginawa nila? Pinahaba pagkakaalipin. Anong ginawa si Moses? Diba? Hinapi yung dagat, pinadaan, nung nakaraan na ang lahat ng Israelita, ano nangyari? Tumiko muli yung dagat, namatay ang mga Egyptians. Amen. Masasama sila. Ngayon, magpakasama kayo, ganun mangyayari sa buhay nyo. Magpakabuti kayo tulad ng mga Israelita, ililigtas kayo. God provides healing. Sabi mo ng Psalm 103, mga kapatid, awit 103, ito ang sabi po naman ng kasulatan, verse 1 to 5. Pakinggan
mo ito. Sabi po ng Bible, Psalm 103 verse 1 to 5, Praise the Lord, O my soul, all my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgets all your sins, and heal all your diseases. Heal all your diseases, who redeem your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desire with good things, so that your youth is renewed like the eagle. Ibig sabihin, sabi nun, pakinggan nito yung ikaw, listen to me. Sabi nito ng Bible, pakinggan mo, verse 5, who satisfies your desire with good things, mabubuting bagay, so that your youth, so that your youth is renewed like an eagle. Ibig sabihin, kapatid, kung kayo ay mayroong perfect relationship with the Lord Jesus Christ, hindi kayo tatanda, mananayin kayo mukhang baka. Hallelujah. Grabe. Grabe. Ay, kasama tayo. Kaya mahalaga po yan ang kapatid kay Kristo. So, during Jesus Christ's earthly life, sa kanyang 3 years ministry, 3 taong ministry ng Panginoon, mayroon po siyang 3 ministry na ginawa. At yun din ang pinapagawa ng Diyos sa atin. As we share the Word of God, ang number 1 na ministry ni Kristo is teaching God's Word. Ang magturo. Paano magpagaling ang Panginoon? Nagtuturo. Nagtuturo. Hindi agad nagpapagaling ang Panginoon. Dahil gusto ng Panginoon, yung kanyang pagagalingin ay makikinig muna. To penetrate the Word of God, because the Word of God, Hebrews chapter 4, verse 12, ito'y tulad ng tabak na tigabilit-talim, tumatago sa mga kasukasuan, sa mga buto, sa mga utak ng tao, at nakakahog sa nalaman, ang mga iniisip ninyo, hallelujah, tumalang forever. So, yun ang ministry ng Panginoon. Nagtuturo siya. Pangalawa sa gawan, preaching for repentance. Para ang tao ay magsisi, tumalikod, 360 degrees. Ha? 360? Not 180? Ha? Ang 180 pala. 180 degrees. Not 360. Turn back and then walk unto Jesus. Patuloy kayong humakbang at lumakad sa Panginoon. Ang hila. Amen! Wala namang hangin. Namamala ko naman sa servant leader, Pag nagsasalita siya, sabi, taas ang kamay niyo. Hindi naman malakas ang hangin. At saka wala naman ako sa Dubai Yung sa Dubai ako, malakas ang hangin. Dahil marami pong hindi yung mga Pilipino doon. Yung mga ibang lahi na dumadalo sa gawain. Okay, so mahalaga po yung teaching, preaching, and healing. Healing every kind of sickness. Sabi ng Mateo chapter 4 verse 23. Ito ang sabi ng Biblia, Matthew chapter 4 verse 23, mga kapatid. Ito ang sabi ng Bible. Matthew chapter 4 verse 23 to 24. Ang sabi ng Bible, Jesus went through Galilee, teaching their synagogues, teaching and preaching in the synagogue, the good
kanina, ay tayo ay maging kaisa sa Catholic, it means Catholic at whole universal, pagkalahatan! 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 Si Kristo ay pagkalahatan. Kaya sabi ng Father kanina, kahit ka na nalayo, church is open. Hindi sarado. Tayo may sarado lang kasi baka mainaya nyo. Mga kapatid, yan ang sinasabi ng Bible. At saka ikaw ay belongs to the one body. Sabi ng banal na kasulatan, hindi makapananaig. Sabi po rito sa verse 19, I will give you the keys of the kingdom. Ibibigay ko kayo sa inyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Kung ano ang inyong talian dito sa lupa ay tatalian sa langit. At kung ano ay pagbawal nyo dito sa lupa ay pagbabawal ko sa langit. Hallelujah! Tudalang forever. Hallelujah! Tudalang. Ibig sabihin, sabi rito ng Bible, mga kapatid, ibig sabihin, sabi rito sa verse 18, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Hindi makapananaig ang gawa ng demonyo. Ibig sabihin, if you are truly believes in the Lord Jesus Christ and belong to this one body, hindi ka dapat magkasakit. Hallelujah! 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 Tudalang forever. Bakit? Because God is with us. Eh bakit nagkasakit? Sabi nga natin kanina, membro ka naman ng one body, anong ginawa? Nagkasala. Yung pagpatol sa hindi mo asawa, pag-ipat sa kasalo. Lahat ng labag sa salita ng Diyos, kasalanan yun, at nagiging dahilan ng sakit at karamdaman. Nagiging dahilan ng sakit at karamdaman. The church, it's built by Jesus Christ, 33 AD, and not built by man. Hindi tinayo ng tao. Lahat ng kasapi dito, sabi ng Bible, hindi makapananaig ang anumang gawa ng demonyo. If you are truly believers and obedient to the will of God, if you are submissive to His Word, ang salita ay makapangyarihan, ang salita ay nagpapalalim, ang salita ay nagbibigay ng kalakasan, ang salita ay nagbibigay ng kasalanan, ang salita ay nagbibigay ng kasiyahan, nagbibigay ang salita ng Diyos, ng kalakasan, sa pananghihilay galakas ka, kapag kayo nananalig sa Diyos, at makalanggap na kanyang salita, ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, kagaya ng tama, ng kagabi talim, ito'y nagbibigay sa iyo ng kasiyahan. Kaya kung ikaw ay nananalig sa salita ng Diyos, hindi mo magagawang pumatol sa di mo asawa. Dahil ang kasiyahan mo'y ang salita ng Diyos. Maniwala ka. Maniwala ka. Taas ang kamay ng mga walang asawa. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Manali kayo. Manali kayo. Manali kayo mga walang asawa. Kayo din. Makikilala nyo. Ang taong nito. Makikilala nyo ang prince down ninyo. Maniwala kayo. That's it. That's it. If you have faith, like a little mustard seed, mga kapatid, sabi ng Bible, you can move the mountain. You can cast out evil. Mapapalayas mo ang demonyo, mapapalipat mo ang mundo, at mauutusan mo na yung gwapong gusto mo'y ligawan ka. Sino naniniwala? Sino naniniwala? Answer prayer ba kayo? Narinig niyo yung sinabi ng Panginoon? Narinig niyo yung sinabi ng Panginoon? Na kung gusto mo yung gwapong yun, mauutusan mong ligawan. Ha? Sino naniniwala
niya, wala pa akong panalangin, hindi niya sinagot. Lahat answer prayer. Ang kailangan lang natin ay maging matyaga. Yan naman po ay hindi 3 araw. Gusto mo kasi, dahil sa walang atyaga, alam mo, after 3 days, nandiyan na. Meron kayo stand. Kaya sometimes, isipin niyo si Abraham, more than 20 years bago tinugon ng Diyos. Mahigit 20 taon bago binigay si Isaac. Bago binigay yung kanyang anak. Sabi ng iba, brother Alex, bakit gano'n? Hindi pa ako magkaanak ang Panginoon. Bakit? Kasi anya, may depression sa ganito, may depression sa ganyan. Kulang kanya sa count sa ganito, kulang sa count. Anong count? What was one equals 3? Kulang daw sa count yung kanyang mister. Hindi magkulang ka. Sabihin mo, 1 plus 1 equals 3. Sabi ng isang sister, nandito siya kanina, ewan ko nandito pa. Sabi niya, yung asawa niya may cancer. Naka-4 na yata yun. Ano yun? 4 stage. Stage 4. Alam niya na may mga cancer. Ako naman walang cancer. Alam niya na may mga cancer. Ano yun? Ano ba? Alam niyo na may mga cancer eh. Ako wala cancer, hindi ko alam yun. Dahil ayaw ko mag-cancer. So, sabi ka nun, anong ginawa? Mula sa Mindanao, nag-aeroplano, patungo sa isa day ngayon. At inang kinanamin ninyo, magaling na siya. Para maniwala ka na may Diyos na makapangyarihan. Para maniwala ka na ikaw ay may Panginoon Diyos. Maniwala ka na ikaw ay mayroong pagpapalang katanggapin mula sa Diyos. Maniwala ka na. Lahat ang naniniwala ka sa kamay. Kapatid, lahat na nakakasa kamay at inyong mahalagang 3 prayer request. Lahat ang nakataas ang kamay, lahat ang inyong ibinulong kanina, tinutunan mo ang Panginoon. That's faith. Pananampalataya. At lahat ng may pananampalataya ngayon, mga kapatid, na nais gumaling, dahil sa kamay na nais gumaling, ay, dami may sakit. Diba, limang-puri? So, if you want to experience God's miracle, healing power of God, ang unang dapat niyong tandaan, be sure that you are in a right relationship with God and with others. Kung kayo ay may relasyon nga sa Diyos, hindi naman maayos yung relasyon mo sa iyong kapwa, makipagkasundo ka sa asawa mo. Dahil kung hindi ka nakikipagsundo sa asawa mo, sinasabi may relasyon ka sa Diyos, hindi perfect ang relasyon mo sa Diyos. Hindi ka gagaling. Kaya sabi ng Bible, if you want to experience God's miracle and healing power of God, be sure that you are in a right relationship with God and with others. Sabi ng Mateo 6:23, But seek ye first the kingdom of God and His righteousness.
unahin niyo muna ang Diyos. If you have perfect relationship with God, unahin niyo muna ang Diyos, hindi yung overtime lagi. Ha? Tama naman yung sinabi ni Father, bakit kayo yung post ng post sa Facebook? Bakit kayo mag-picture? Ha? Dinitis kayo kaya akala nyo yung mamahal sa buhay, kaya nagdala ng buhay ng aking mga pamilya sa ko, kaya pala nag-iisa yung mga kaya. Eh pero kung i-post nyo doon yung kahirap na doon sa pagkutod ng buhay ko. Parang mayroon pong worker ng weekdays, ano? Ha? Yung weekdays, may anak na dalaga. Ha? Pinasok niya dito sa Hong Kong. Ha? Ay, yung anak niya dalaga medyo titigas-tigas, ano, parang tutumboy-tumboy. Ha? Mga kapatid, alam niyo ba, nung naranasan niya ang hirap sa kanyang trabaho na hindi siya pinapakain, ha? Hindi pinapakain. Nang pagkalipas ng isang linggo na nagtatrabaho ng anak niya, nung magkita kasi silang mag-ina dahil rest day niya, umiiyak, naging babae. Umiiyak. Sabi, ganyan iyak. Hindi mo sinasabi, hindi ka magagawa na sa iyo. Bakit tagal mo naman na trabaho ito? Wala pa na rin pagkain. Hindi ka makatulog. Ganyan na sabi mo. Mga kapatid, sabi ng nanay, o dinalaman mo na. O ano? Sabi niya, o ano? Uuwi ka na? Sabi Pinas, bakit ito? Mga kapatid, sabi ng Romans 8, verse 28, in all things God works for them. Lahat ng nagaganap sa buhay ng tao, mahirap man, masama man sa tingin ng tao, lahat ito'y sa ikabubuti. Tingnan mo, naging babae. Purihin sa Jesus. Purihin sa Jesus. Amen? So, have perfect relationship with God. Number 2, seek the presence of Jesus in your life. Ha? For it is He who will give your heart the faith you need. Kailangan ito na laging si Kristo'y nasa puso mo. You must saturate your mind with His Word. Ha? Mapuno ng salita ng Diyos ang isipan mo para hindi ka mag-isip lagi ng masama. Para isipin mo, nagkaroon lang ng kunting nararamdaman. Sakit! Hinawag ko na lahat ng sakit, kaya hindi ka alis-alisa ng sakit nila. Pero if you are saturated by the Word of God, ang lahat ng isipan mo'y punong-puno ng salita ng Diyos ang lalabas sa iyong mga bibig. Lahat ay mabuting balita, lahat maganda at kapuri-puri sa Diyos. And finally,
God and with others. Ibig sabihin, maayos ang relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Walang kaaway, walang kagalit. Ha? Pati yung asawa mo, dapat may pagkasundo ka kung gusto mong pagpalain lagi ng Diyos at gumaling ang sakit. Pangalawa, hanapin mo lagi ang presence ng Diyos. Presensya ni Jesucristo sa iyong buhay, for it is He who will give your heart the faith you need. Pananampalataya. So, kailangan masaturate ka rin ang kasulat sa Romans 12:3 at sa 1 Corinto 12:9. And finally, attend for the service or fellowship every day or every Sunday. Ano man ang iyong available na araw. Sabi ng Hebreo chapter 10 verse 25, at huwag kaliligtaan dumalo sa pagtitipon na itinakda ng Diyos, yamang nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. At kaya din ang sinasabi ng Acts chapter 5 verse 15 and 16, ang sabi ng Bible sa Acts chapter 5 verse 15, as a result, people brought the sick into the street and laid them on the beds and mats, so that at least Peter's shadows might fall on some of them as he passed. Crowds gathered also from the towns around Jerusalem, bringing their sick and those tormented by evil spirits, and all of them were healed. Saan dinadala? Sa fellowship, hindi ka agad-agad sa ospital. Kaya tama yung ginawa ng ating kapatid, may cancer, mula sa Mindanao, pumunta ngayon sa Ambel. At dagdag sa kami na siya'y magaling na ngayon. Okay. Hindi yung marami ka ng pera, puro ospital ka agad, nabangkrap yung babaeng 12 taong dinudugo. Kailan siya totally healed, nung makilala niya ang Panginoon. Sabi ron, sa pagpapagamot, naubos lahat ang kanyang pera. At napuntahan na ang lahat ng mga prestigious hospital, sabi ron, ng Biblia. Naubos na lahat, pero hindi gumagaling. Saan siya gumaling? Sa gawain ng Panginoon. Nagtanggapin niya ang aral ni Kristo. Pag-uwi niya habang naglalakad pababa patungo sa basta, naramdaman niya wala na yung cancer, wala na yung sakit, wala na yung karamdaman, wala na talaga. Sabihin mo, wala na. Sakit na yan. Sabihin mo, wala na. Ang karamdaman niya. Sa pangalan ni Jesus. Manalig po kayo, itaas ang lahat ng inyong daladalahan. Tubig. 3 tubig. Mahalaga po yan, 3 tubig na yan. Ang simbolo po ng tubig ay ang salita ng Diyos at ang banal na Espiritu. Okay. Taas po ang tubig. Tubig lang muna. Tubig at saka barbecue. Taas ang tubig at barbecue. Yan. Ibig sabihin yan, yung barbecue niyan, hindi yan lang para sa inyo. Para yan sa mga katabi nyo. Kasi yan. Yung tubig na isang bottle, yan ay inyo pong dadalhin, iuwi, yan ang ipaiinom nyo sa inyong employer. At naniwala kayo, magtiwala sa Diyos, ang inyong employer babain. At ang inyong employer, i-increasean kayo ng sweldo. Okay, nasa lahat na yan. Ang maraming Diyos, nagpapasalamat kami. Ito po ang mga tubig at mga barbecue. Basbasan mo po ito, Panginoon, at saluhin ang kapangyarihan mo. Na sino ang makainom nito, Panginoon, babait ang sino makitapon. At Lord, hindi lang po yun, susundan mo ng mga himala, lalo na sa mga employer namin, Lord. Inamin namin sa pamagitan nitong contact point na ito ng pananampalataya, ang mga kapatid kong ito'y i-increasean ng kanilang sakit. Dahil mas kagaluin po ang kanilang barbecue. At inamin po namin tagumpay. Baba, buksan ang isang bottle ng tubig at uminom. 3 lago, 1, 2, 3. Yan, 3 lago. Pagkatapos ng hanap, 3 lang, sabi ko, 3 yan, lahat 3 yan. Baka ginawa mo 4. Okay, ayun na, ibaba na yan. Lahat ay simbolo ng 30 years. 3.
Sumisimula yan sa tithes ng 30 years, ika-10 bahagi ng 30 street. Kaya po, ang lahat ng sumisimula niyan ay pagpapala. Sabi ng servant leader, lahat ay mga prayer request na 3, ang balik 30 bahagi. Okay, prayer request naman po ngayon. Okay, mamaya nyo natikman yung batik. Mamaya natikman, pinayin ko lang muna kayo. Okay, malapit kayo, ha? Yung mga barbecue niya, nagiging contact point din yan para yung inyong pinanalangin karamdaman at sakit ay magaling na. Okay, ang naming Diyos, magbasahan ang aming special 3 prayer request. At inaapin po namin, O Diyos, na ang wilika ng servant leader ayon sa iyong udyok sa kanya ay magaganap, Panginoon, ang 30 pagpapala at himala sa aming buhay. Basbasan po ito at pagpalain ang aming mga alay at paghandog. At inaangkin po namin kami lahat ay answered prayer. Pagkakain ng mga kanyo as in the list bibliyokonan by Pastor Papeles. At lahat-lahat ng ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, as we say, give thanks with a grateful heart. Pasalamatan natin ang Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And the Lord, let the weak say, I am. Oh, let the poor say, I am free. Because of what the Lord has done. Say, I am. Oh, let the poor say, I am free. Because of what the Lord has done. Give thanks and praise. Give thanks, Lord. Give thanks. Nasa kamay. Ay, ang gaganda ng mga kamay nila. Hindi ko makita ang kanilang mga ano yun, mga kalyo. Wala nang kalyo yan. Amen. So, yung inyong mga kandila, iuuwi niyo yan. Kapag biglang dumating ang problema, sisilbihan nyo. At mananalangin kayo sa Diyos. Ang inyong problema, huwag niyong isumbong sa mga tao. Isumbong niyo sa Diyos. At pagkatapos nyo isumbong sa Diyos, hanap kayo ng mga spiritual men and women. Doon sa mga taong puspos ng Espiritu, doon yung ihingi ng counseling. Hindi doon sa mga taong pagkatapos ay i-chismis ka pa, ipopost ka sa Facebook. Okay? Nasa mga kamay. At sa next week, gagawa kayo ng special prayer request. 7. At inindihan ko po sa inyo yan. Answer prayer kayo na. Alam niyo bakit? Uuwi na ako ng Pilipinas. Kaya po, last day ko sa inyo sa next Saturday. Almost 5 months na ako. Kaya po, better next time naman ulit, may namang ibang papalit, elder din po. Kaya po, gawa kayo ng prayer request na special, and then, itataas natin yan sa panalangin, natitiyak ko po sa inyo, answer prayer po yan. Okay? So, huwag kayong mag-set, kasi magpapaalam na ako sa inyo sa next week. Sa 24 po kasi linggo, diretso na ako ng airport. Yan. April 24. Okay? Gusto niyo akong puntahan sa Pilipinas? Tingnan niyo na lang sa aking website yung aking mga nasa Take Over Holy Spirit at sa yung Hong Kong Mission Explosion. Type nyo lang yan sa YouTube. Lalabas lahat yung talk natin. Wala tayong talk na hindi na-record, kaya nandun po yun. I-review nyo. Pati yan, mga mukha nyo makikita nyo. Okay? Pagpalain kayo ng Panginoon at yumaman nawa
Santo, raise up your hands and let's pray the Psalm 91.